Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa American Out Ride. Since ako ay tatanda na naman ng isang taon, hayaan yung kwento ko po kayo about myself. Wala lang. Bakit? Birthday ko eh. So, my birthday, my topic, my rules. So, welcome to another video dito sa American Out Ride. Iikot lang ako, tatestingin ko yung inayos kong ilaw, kaartehan sa ilaw. And then, yeah, because it's gonna be my birthday tomorrow, so gusto kong mag-ride. I want to express myself. Wala lang, para gusto nang hindi nakakakilala sa akin so that they would know, okay, yan pala si American Out Ride. Di kung hindi ko interesado, di salamat na lang sa pag-click. Kung sakasakaling makarelate naman kayo sa mga binabahagi ko, di maraming salamat. Ganun naman talaga ako dito sa American Out Ride, di ba? Kung ano yung mga sinishare ko, kung makaka-relate kayo doon, then that's a good thing. Okay, isa sa mga natanong sa akin ng mga kaibigan ko, binibiro ako nung isa kong kaibigan kaninang nung nasa opisina ako, sabi niya, ano pa bang wish mo, Sir Otep? Ano pa bang gusto mong makuha sa buhay mo? Sa tunay lang, when it comes to material things, wala na akong gusto. Hindi, pera biro, wala na akong hinahangad pagdating sa material na bagay. Hindi talaga ako lumaki na na may, kumbaga sabi nga ng mga magulang ko, walang kaamor-amor. Yan. Wala akong kaamor-amor sa mga material na bagay kasi hindi kami pinalaki ng maluho. Lumaki kami sa hirap. Imagine, teachers pareho yung magulang ko. Napakaliit ng sweldo nila, napakahirap ng trabaho nila. Tapos 5 kami magkakapatid. Ako yung panganay. So I have to be the one to sacrifice for everything. Nung elementary ako, talagang hinusayan ko yung pag-aaral ko para magkaroon ako ng scholarship para makatipid kami sa pambayad sa tuition. Ganun din nung high school. And then, ayun, so college, ganun din. Nung nasa UP ako, scholar ng bayan. So hindi talaga ako pabor sa material na bagay. Maaga kong natutunan sa buhay ko na yung mga material na bagay wala naman talagang long-lasting happiness na makukuha dyan. You will be happy for a short period of time, but yung pera na uubos, yung mga bagay nasisira, diba? Sa kasamaang palad pa, yung iba nananakaw, nawawala, nasusunog, nasisira. Tingnan mo yung mga mayayaman ngayon sa Los Angeles, California, diba? Yung kanilang mga mansyon, mga kotse, lahat nawala dahil sa sunog. So yung mga material na bagay na meron tayo ngayon, lahat yan nawawala. Saka sabi, tumuloy nga naman, diba? Hindi mo naman pwedeng dalhin yan sa kamatayan mo. Yung pag namatay ka nga, hindi nga rin sigurado kung saan tayo pupunta, diba? Wala pa nakakapagpatunay nun. What more kung may pipit-pitin ka? Hindi ko lang pwedeng pitbitin yung race car ko, itong motor ko, yung mga baril ko, at saka yung mga gitara ko sa kung ano meron afterlife, di ba? Hindi nga natin alam kung ano meron afterlife, di ba? So, again, I'm not a materialistic person. Wala akong mga designer clothes, designer pants. Sa tunay lang, yung mga damit ko ngayon most of them are the same clothes that I had in college. Nasa akin pa. Kasi ang prinsipyo ko sa buhay, hanggat functional yan, I will use it. Kasi nga, pabor ako sa function over form. Hindi ako makaporma. I am more of functionality. If it functions, if it works, I'm gonna use it. And I don't need extra. I don't need mga designer caps, designer watches, branded shoes, signature items, mga perfume, mga jewelry. Wala sa vocabulary ko lahat ng bagay na yun. And to a point na parang
actually parang galit na ako sa mga ganyan eh. Kasi nakikita ko yung negative effect na yung pagiging materialistic ng isang tao na masyadong nakokontrol yung buhay nila ng mga material na bagay, yung kaligayahan sa mga material na bagay, na tapos nakikita mo naman, di ba? At the end of the day, hindi naman talaga sila masaya. The thing is, to be fair with material things, kung libre, why not? Aba nga naman, ba't ako tatanggi kung libre? Kung may magbibigay sa akin ng mga luxury items, kung may magbibigay sa akin ng mga designer items, kung may magbibigay sa akin ng mga signature stuff, why not? Tatanggapin ko, di ba? Pero kung bibilhin ko yan, kung gagastusan ko yan, wag na. Kahit pa may pera ako, I will put my money dun sa welfare ng mga anak ko, education, health, security and protection. Yan yung paglalaanan ko ng pera. Kung mayaman ako, yun yung magiging obsession ko. Security and protection of my kids, health and wellness. Baka nga bibili ako ng ospital eh, diba? Para lang anytime magkasakit yung mga anak ko, dadaling ko sa ospital ko. Bibili ako ng security group para may bodyguards yung anak ko kahit saan sila pumunta. Yun ang pagkakagastusan ko. Pero mga mamahaling kotse, mamahaling motor, mga naggagandahang mga gitara, amplifier, kung ano-anong mga baril o designer collection item, over my dead body. Hindi kaya ng sikmura ko na maging materialistic. Pwera biro, alam kong maraming hindi naniniwala. Pero ganun kasi akong pinalaki ng mga magulang ko. At I'm very proud kung paano nila ako pinalaki. Kaya hindi rin ako naiinggit o yung sinasabi ng iba na, uy, hindi mo ba gustong parang kung anong meron yung iba? What's the sense? Tayo ko, yun siya eh. Kung anong meron siya, di siya yun. Kaya ayoko nung bakit ako tutulad sa kanya? Bakit ko hahangarin kung ano yung meron yung iba eh, kung ayaw ko naman talaga nun, di ba? Kung ano yung gusto ko, yun yung hahangarin ko. And yun nga lang, hindi ko talaga gusto yung masyadong kalabisan. Ang gusto ko sa mga bagay na meron ako is yung napapakinabangan ko, nagagamit ko, na ma-maximize ko yung kanilang full potential. Diba? Yan, napakasimple din ba, ballpen. Aanin ko naman ng isang designer ballpen na sa 500,000 pesos na ballpen. Eh, susulat lang naman ako sa isusulat ko lang naman yung number ko sa tissue paper para ibigay dun sa sumasayaw sa entablado. So, I mean, diba? Inalan, the problem is, yung mundo ginagalaw natin ngayon, maraming nasisilaw sa pera. Kasi imagine mo, nasa club ako, nasa Takusa ako. Ayan, paborito kong tambayan ng college ako, Takusa. Kung isusulat ko yung number ko, gamit ang ang isang 10 pisong ballpen, di ba? Isusulat ko yung number ko sa tissue paper, iaabot ko dun sa sumasayaw, dun sa dancer. Tapos meron akong katabi, yan, naglabas ng mamahaling ballpen mula sa kanyang mamahaling jacket. Isinulat ang kanyang number sa tissue. Siyempre, yung dancer, mas masisilaw dun. Mas mayaman yun eh. Yun ang problema. Maraming nasisilaw sa pera. And I'm glad na hindi ako umaabot sa ganun, na nasisilaw ako sa pera or sa yaman o yung sa kagustuhan magkaroon ng yaman o ng labis-labis na yaman, labis-labis na pera. I'm glad pinalaki ako ng mga magulang ko. 47 years of my life, I'm really glad na yun yung itinuro sa akin ng mami ko, ng daddy ko. Kaya nung tinanong ako ng mga tropa ko, binibiro nila ako, ano pa bang birthday wish mo? Pag magko-contribute kami, bibili namin yan. Sino ba yan? Sino bang gusto mong ilagay namin sa kahon para pag lumabas, ang suot lang ribbon? Sabi ko, hindi niyo siya kayang bayaran. Anyway,
So wala na akong gusto. Meron, siyempre, to be fair naman, meron akong mga gustong material na bagay because I have use for them. Let's say halimbawa, yun nga, I'm aiming to get a second motorcycle, a scooter na magagamit kong pang service sa mga anak ko, pang dagunas, para hindi masyadong mahirap katulad itong big bike na katulad ito, nag-iikot lang ako sa BGC, naka big bike pa ako. Kung meron akong maliit na scooter, then I can do that. Mas matipid pa sa gasolina. So something like that. Yan, no. Ano ba? Riding gear. Of course, kasi ang kahalagahan ng benefit nun is safety. So I pinag-iipunan ko ang updated riding gear. Pero yung mga kalabisan na, let's say halimbawa gitara, bakit ako bibili ng gitara? Ang daming gitara sa bahay. Gitara ko at saka gitara ng mga anak ko. Sabi ng anak ko, bakit daw hindi ako bumili ng another guitar effects? Sabi ko, anak, I have my effects. Yung regalo sa akin ng mami mo, bakit ako bibili? Meron ako. Sabi niya, para daw I can get different sounds. Anak, saan ko gagamitin yung different sounds? Hindi naman ako artist. Hindi naman ako magko-concert. Ba't ka kakaliwa? Well, thank you. Hindi naman ako banda na professional musician or whatever. So hindi ko siya kailangan. So kung hindi ko kailangan, hindi ko aasamin. Ngayon, kung kinakailangan ko, yun, talagang oo. Minsan nga, sabi pa ng asawa ko, Daddy, yung mga gusto mong bilhin ang mamahal. Sabi ko, ganun talaga kasi yun yung purpose nila. Diba? Riding jacket, mas mahal siya compared to the normal jacket. Riding pants, mas mahal siya compared sa riding jeans. Ang riding boots, mas mahal. So, yung mga gusto kong mahal, dahil may dahilan kung bakit sila mahal. Ayun yun. And then, yung kalabisan niya, I mean, I don't get it. Hindi ko eh. So kung hindi ako nag-aasam ng material na bagay, ano yung gusto ko sa birthday ko? Actually, napakasimple na lang eh. Ngayon 47 na ako, sabi ko nga, I am in my done era. Yun, mga nauso yung mga era-era na yun. So makikiuso na rin ako. Done era. I'm just done, man. I just want my peace. And yung peace ko is with my family, with my wonderful wife and my amazing kids. I'm very lucky. I still have my parents. I still have my brothers and sisters. I have my cousins, my uncles, my aunties. Very close yung family ties namin. So, I'm very, very happy na buong-buo yung hindi lang yung mismong direct, yung mismong pamilya ko lang na asawa ko at mag-ina ko. Hindi, I mean, the whole shebang. The whole angkan is still, we're still very close to each other. Kahit na maraming pagsubok sa buhay. So, I just want, I'm done with mga kaartehan sa buhay. I just want my peace. And my peace means yung the wellness of my family. So, yun nga, yung sasabi ko kanina, security and protection of my kids, health and wellness, and then health and wellness, ano ba? Security and protection, health and wellness, and yung essentials of life. Yun lang. Yun nga lang, medyo may problema rin ako dyan kasi yung mga bata, yung mga anak ko ngayon, may two amazing kids, mga amazing din ang kanilang mga perspective in life, ano yung mindset. Kasi nga, Gen Z at saka Gen Alpha, so sila yung may pagka-materialistic ng kaunti, which is okay lang yun. Naturuan ko naman sila na maayos, so hinahayaan kong ma-experience nila yung buhay nila on their own. Sa ngayon, mahilig sila sa mga designer clothes, designer items. Pero tinuturuan ko sila na anak. But anyway, hindi ko na papaliwanag. So, sa ngayon, halimbawa, let's say, kakain halimbawa sa labas. Kung ako lang, never akong kakain sa fast food o sa restaurant, bakit? Mas masarap kumain sa bahay. Mas pipiliin ko na kumain ng pansit canton tsaka pandesal na ako nagluto, ako nag-prepare
Kesa sa kumain ako ng mamahaling pansit sa isang mamahaling restaurant na merong mamahaling tinapay, kahit pa may pera ako, I mean, believe it or not, kung ako lang, pero dahil may dalawa akong anak, at syempre yung asawa ko din, iba rin naman yung lifestyle sa akin, so of course I have to provide, or I have to align yung mga paniniwala ko sa buhay sa mga needs na mag-iina ko. So kung gusto nila halimbawang mag-dine in sa isang restaurant na medyo mahalin, sige, okay lang, as long as may budget naman, anak. Kung gusto nilang bumili ng medyo mamahaling bagay, then it's okay, as long as may budget, as long as we can afford it, why not? Yun naman ang kagandahan sa mga anak ko, hindi rin sila excessive, na alam nila na yung kapag mahal yung isang bagay o yung gusto nila, talagang ina-analyze muna nila kung okay ba. Hindi sila yung mga spoiled brats. Yun. Hindi sila yung mga spoiled brats na pag gusto, iiyak, no. Ang mga anak ko hindi dumaan sa stage na gano'n na pag may gusto, mag-iiyak in public places. No, hindi. At saka alam nila kung kailan sila hihingi ng medyo mamahalin o ng alam nila, sabi ko nga, amazing kids, diba? I cannot explain it anymore. kulang ang oras natin. So nakakatuwa din naman. Yun nga lang, syempre diba, yung lifestyle nga ni Commander saka lifestyle ng mga bata, I have to at least, makisabay sa kanila. Let's say halimbawa bahay, yung bahay, kung ako, ang gusto ko lang apat na dingding. Merong malinis na palikuran, bathroom, okay, CR, yun lang, that's it. Hindi ko kailangan ng kama, hindi ko kailangan ng electric fan, aircon, hindi ko kailangan ng TV. I don't even need a table. I don't even need spoon and fork, man. Yung pinakasimpleng buhay, yun ang gusto ko. Yung pinakasimpleng lifestyle, yun ang gusto ko. Kasi yun matipid. And kahit na may pera ako, ipapampunas ko na lang sa pot ko yung pera ko, pero hindi ako bibili ng mga kalabisan. Kahit na may pera ko, I just want my life to be as simple as possible. Yun lang. Pero syempre again, dahil I have a family, I have kids, then I have to at least, diba, take care of their needs. Another example, social media. Hindi naman talaga ako magsa-social media kung hindi dahil lang sa mga anak ko eh. Kasi I need to know kung ano yung kultura na ginagawa nila. I need to know kung ano yung ginagawa nila sa social media. So, I need to learn social media. I need to be able to makibagay sa ginagawa nila. Kung ako lang, ano naman gagawin ko sa Facebook? Ano naman gagawin ko sa But anyway, I'm doing this right now, I'm vlogging. So let me get some coffee, probably. Alright, thank you so much. So I'll see you on another video. This American Alright. That's me.